pagaling ng ubo. Shalom Alaikum, maayong hapon sa Pinenda na Masuki di Pamina. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 ang tadalaw na sa hapon Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Kini si Muri Azaria Gilbert ninyo sa Ubat Speakers Lawak, Engineer Julius Luzon, Radio sa Station Manager. Magatimbaya kaning tanan 0929-311-3484. Pagigsunan ko alang kaninyong abot mga appeals itong online classes. Now, karong gabi, doon na kita online classes, no? Alas 6 sa gabi. O ingon man sa Miyerkules, o ka na-schedule natin sa online classes. Kapag magpapong adlaw sa alas 5, doon na kita summit, no? Together with the 5 rabbis from Jerusalem. Igsunan ko, now, ang nakadawat og link, no, direct link to akong gisend, no, direct link og kaninyo nga wala makadawat og link, no, paki message nga wala mo makadawat og link para mapasahan ako og direct link. Kaya ang una man ko nga link, mo register ka sa unang link nga akong gipasa, press ang akong gipadala kagabi, no? The moment nga imuha na siyang pindot, diretso na nga makapasok ka sa ato ang summit. Okay? So, ayaw si Pianta mga kigsunan kanyo nga duhay cellphone, or banag asawa, damog yung duha. Kabalo mo sa Book of Malakay 3:16. Akong adunay duha mag-isgot og Torah. Adunay Book of Remembrance. No? Adunay Book of Remembrance. No? Ato ang makita na kini ipahigayon sa kalangitan alang ni atong mga tuon og Torah, nag-isgot og Torah, na pinahagi sa iyang pangalan. Mao na mga kaigsunan nga the moment nga kamo makiglingkod at tubangan sa mga Jewish rabbis, kini siya, no, nahipatik, no, dito sa kalangitan nga kamo nag-study og Torah, kamo nagtuon. Mao na mga kaigsunan, no, nga ayaw ninyo usiki, no, ang kahigayunan. Ayaw usiki ang kahigayunan nga ato ang tumanon mga kigsunan o himuon ang ato ang oportunidad, no, nga gihatag kanato, no, ang oportunidad nga gihatag kanato mga kigsunan nga kita makalingkod at tubangan sa mga rabbis nga maong magtutudlo, no, sa Torah. So kaninyo nga buot nga mo join, pakisend sa inyo ang number o ato ang inyong account para mapasa na ko ang account, no, para sa ato number para sa link sa ato ang summit ug mapong adlaw. So dapat 15 minutes before 5 naka-plaster na mo para inig ato sa time na mapasok ka diretso. Okay? Daghang salamat. And then, kinahanglan nga, open ninyo inyong camera. Pakita ninyo inyong presensya, inyong panagway. No, ayaw pag-hide. Pakita inyong panagway. So, iyon ang camera. O, kini siya, nagpakita sa imuhang interest, sa imong openness na makatuon. Salamat. And then ang Feast of Shavuot, sunod Domingo na siya. Pizza 1 sa June. Pero kita ay gathering ni Ana, no, sa Domingo sa gabi, pizza 1. Og pero kita ay banquet meal together with the fruits, kay judgment for the fruits, and
reading of the book of Bereshit until midnight, and also the book of Ruth. Okay? So, daghang salamat sa inyong pag-join. And then, pagka Lunes sa buntag, pizza 2, alas 8 sa buntag, doon na kita reading of the Ashirta Hadiparim in Hebrew, and also English and Bisaya, and renewal of the oath, ang pagbago sa mga saad, sa pag-accept sa Torah, o ang pag-perform niini. Okay? Daghang salamat. Mga kigsunan, pagkapit sa 12, ato ang conference, June 12. Ang tema sa conference mao ang refining character traits, o dapat paibawan usab ninyo kung sa mong bulana sa Hebrew na tao kung sa adlaw. Kaya doon na siya corresponding sefera of the 10 seferot nga mao ang mo express sa imuhang character traits nga dihagikan ang imong energy. Okay, daghang salamat. Alang sa tagatagom ug sa mga silingan ng dapit, doon na kita paragtigom og bapong adlaw. No, og tunik na adlaw og mga naman tungod kay motudlo ako no sa unsaon pag ampo pinaagi sa sidor or prayer book para nga pakato na mo no unsaon pag biraka, unsaon pag ampo nga kini sa pattern sa mga Jewish. Kabalo mo magtigom ng mga Jew. Ako sa Jerusalem, siyam ka Shabbat ako nakig-join sa mga Jewish synagogue. Ya kada Shabbat usahay mo adto ko katulo panahon sa Shakarit, Mingka o Hamaarib. Usahay kaduha. So dili siya sayon nga experience. Siyam ka Shabbat o akong na familiar ang the way how the Jewish people perform their biraka. Nabalo po mo nga bisan Yom Kippur ako naka-join sa Jerusalem o sa Israel. No, kini naitabo sa may upakin. Yom Kippur, no, ako naka-observe kung sa gihimo nila sa Yom Kippur. O sa Simchat Torah, o sa naka-join ako o ang Feast of Sukkot. Ang mga Jew, doon na sila prayer book. O kung unsa to'y relevant sa mga nations, maputo ato ginaampo. Dapat ato i-pray. So dapat pagkatunta, no, nga inaana din na sila manimba. Kailangan man atong simba ko diri, ang simba diri kung Katoliko ka, no, na may liturgical na guide mo ni himuon na yung kasagaran ang magbasa niya, magkanta, mga babae dito, mga lalaki jud. Hoy babae, lalaki, mga kigsunan. No, dili mga babae, kay lalaki gyud. Ang leadership sa pamilya na sa lalaki. O yun man ang gihimo sa mga Protestant. Magkanta paghuman, magwali ang pastor paghuman, mag-offering ya paghuman, magampo. Mo na nagsimba. Mga kigsunan. Kung imo ang i-evaluate based sa pattern sa temple, ang Jewish people lang ang naka-perform o tinuod nga simba. Jewish people lang. No? O tungod ana, dapat mo tutukta sa mga tao nga mao'y i-ordain sa kalangitan nga ato ang model, ato ang magtutudlo, mamleket kuhanin, kingdom of ministers, nga
gitahasan nga may mapudlo sa mga nations. Kunya mingon dayon ta nga nanimba na ta. Nya naminaw tagwali. Pagwa nag-offering, pagwa nag-ampo ang pastor. Nya dayon simba na. Makigsunan. Sa totoo lang wala gyud simba pa. Ay simba nga tinuod pa. Nga naman, lahi man. No? Sa Jewish nga simba. Ang pungutan na, asa man nagikan? Asa man nagi-pattern? No? Asa man nagi-sundog? Ang tanan manggod naman ay gigikanan ba? Ang gikan lang sa Israel, wala gyud ang official. No? Kung gikan siya sa Israel, maulang to ang official nga guide or pattern or format of true worship. Mao nga akong giawag nga kamo nga naa sa duol-duol sa tagom, apil mo ugma kay nakapa-produce na maguguog si Dor. Now nga with a permission from the publisher tungod kay kada libro ato nang gitagag donation nga $10. O nakaproduce na Baruch Hashem unya ato nang gamiton para nga ang matag usa doon na siya a guide unya makabalo na ta nga inani di ay at least nakatilaw ta og gamay sa mga gihimo sa mga Jewish. Katulang relevant para sa tuwa. Okay? So, Shalom Molly, waiting for the link. Sandali. No? Sorry kayo. Teka. No? Marian Luz. Sandali, akong i-send. Ganun lang. Okay, Nana. Na-send na ako. Okay, salamat po kay Sunan. Atong kikaisgutan kagapon, nagsarangagi, kining mga Christian inventions. Mga dili tinuod, mga falsehood. Usa niya na, ngala daw ni Satanas, Lucifer, na daw Antikristo, kanya ang si Satanas daw bao ang muhari in the person of Antichrist. Doon na daw 7 years tribulation. Yang ilang iba sa bersikulo mo ang Daniel chapter 9. Which are false. Madili tinuod. Usbon ko, ang 7 years nga 1 week sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27 part siya sa 490 years nga kini mao ang tuig sa existence of the second temple and the fall of the first temple. So from the first temple destruction up to the second temple destruction, that is 490 years. Ug walay sobra walay kulang tungod kay sa Hebrew calendar Tisha B'Av pitsay 9 sa bulan sa Av, exactly 490. Wag kulang o sobra. Ug kanang last 7 years mao kana ang time nga gipalibutan sa mga Romans, isugdan ni Nero, gitapos ni Titus ang Jerusalem, ilang gipalibutan, ug ang temple na destroy after 7 years. Ug sa tunga-tunga sa 7 years gipahunong ang sacrifice sa Kohen Gadol nga mao si Rabbi Ismail. Ug mo nang Messiah is cut off. That means the anointed one's office is cut off as a high priest. Because the duty of the high priest mao ang pagpasiga sa minora
adlaw-adlaw ug ang paghalad og korban tamid, that is continual sacrifice, one in the morning and one in the afternoon. O ipahunong siya. Mao na Misaya is cut off. Na-cut off ang iyang duty, iyang function as high priest tungod kay gisulong na ang temple. Og na-fall ang temple year 70 AD, which is the conclusion of the 7 years. Kung baga, ang ika 490 katuig gikan pagkaguba sa first temple, exactly kini nahitabo sa second temple. Tisha B'Av, Pizza Noipi sa bulan sa Av. Instead, mga kaigsuunan, kung mulantaw ka sa Tanakh, ang last battle, tungkol kaya ito pong isgutan nga, base sa pinadayag 16-16 sa King James, doon na daw gira nga gitawag og Armageddon, o niya, gikan daw sa Hebrew tongue called Armageddon. Mas King James, called in Hebrew tongue Armageddon. Perting bakakag yun. Yung maingon ng mga King James Defender Perfect Bible, nga dili man na tama nga pagkasulti nga ang word nga Armageddon Hebrew, dili man na Hebrew, Latin man na siya. Kaya ang Hebrew Megiddo man na siya. Mga mga Christians ron, kung doon na nagigira, mingon na sila, wala Armageddon na. Which is false. Instead, ang last war, itawag siya Gog-Magog-War. Gadiin, balambigit ang Israel against the United Nations. Israel against the nations of the world. Tabangan ng Israel, unya si Hashem, mo-perform o kaibulungan, butang. Mga matay, mga soldiers, na naghiusa to fight against Israel, it took 7 years or 7 months, I should say, sa paglubong sa mga nangamatay dito sa Jerusalem. So, pertindagan ng sundalo. So, Gog-Magog War, as mentioned in the book of Ezekiel 38 and 39, that is the last war. Makining nga gera, according to the Talmudic documents, pangunahan sa Misaya bin Yosef, that means anointed son of Joseph. Nga siya mo ang mulid sa maong gira. Then, accordingly, ang Misaya bin Yosef, as mentioned sa Zechariah 12, mamatay. But Allah just said, maluwas siya gikan sa kamatayon. Ugod niya, human sa Gog-Magog War, muabot si Prophet Elijah, as mentioned in the book of Malachi chapter 3 verse 19, or chapter 4 sa arrangement sa Christian Bible arrangement. Kay sa Tanakh wala may chapter 4. Chapter 3 raman na. Behold, I will send Prophet Elijah. He will restore the hearts of the fathers to their sons and the sons to their fathers. So, ipadala si Prophet Elijah. O sa purpose sa pagpadala ni Prophet Elijah. First, he will announce the arrival of the Messiah bin David. Ganina, Messiah bin Yosef ang mag-lead sa Gog and Magog War, as mentioned in the book of Obadiah 1 verse 18. That the house of Jacob is a fire, and the house of Joseph is a flame
and Esau is a stubble. And consume Esau, and no one be left. Walay mapili, no survivor is left. Ug kana mao ang judgment sa Gog and Magog. Tungod kay ang purpose sa Gog and Magog, as mentioned si Karaya 13:2, aron limpyuhan ang kalibutan gikan sa idolatry. O tanang mga impurity sa kalibutan, limpyuhon. Ano man, tungod kay ang Misaya, murol, niining kalibutan na, susukwahi sa mga Christian doctrine na po. Ang Christian doctrine, ang mga tao daw, mufuyo sa langit. Saan man nga ang Misaya? Mutukod ba temple? Third temple, tukuron sa Misaya. O sumala sa Revelation or ipadayag ngadto kang Moshe, yung matag Revelation, mga tunahon ang book of Revelation. Ang Revelation na gihatag ato kay Moshe nga ang temple nga tawagon og eternal manaog gikan sa kalangitan. Hinimo sa mga kamot ni Hashem. Exodus 15 verse 17. That was revealed to Moshe. And according to Rashi, ang third temple i-prepare sa mga tao ang foundation and then mo come down gikan sa langit. And Ezekiel 37 verse 26 and 28, this temple will last forever. So sukway sa Kristiyanos, kay sa Kristiyanos wala na yung temple. No? Asa matang mutuo at tutag propeta o at tutaan ng mga hirsi-hirsi o matod nila. Ang propeta mo inisulti nga ang temple nga tukuron sa Ezekiel 37 verse 26 to 28 shall be forever. That means ang first and second temple lahi sa third temple. Kay ang first and second na bungkag man. The first temple only lasted for 410 years. That was built by Solomon. Destroyed by Nebuchadnezzar. And then the second temple was rebuilt after 70 years. And it lasted for 420 years. And that was destroyed by Titus the Great. Or Roman soldiers. So makita nato mga kaigsunan na ang first and second temple silang duha nakasinati og destruction, whereas the temple prophesied in Ezekiel 37 verse 26-28, this temple shall be forever. Yung matuta sa invention na po sa Christianity, si Jesus daw ang high priest. Sumala sa Book of Hebrews chapter 7. Mga kaigsunan ko, ang pagiging high priest, gift na siya ni Hashem ngadto kang Aaron. That is in Numbers 18 verse 17 verse 8 or 8 verse 17. I-gift niya kang Aaron. Niya gi-anoint siya Aaron ug ang iyang mga anak. Ug human sa mong anointing with oil, ang tanang manggawas qualified nga mahimong high priest. Mabitaw nga si Eleazar
Eleazar nga ikatulo nga anak ni Aaron kay ang magulang si Nadab ug si Abihu. Ikatulo si Eleazar, namatay man si Nadab ug Abihu. So si Eleazar ang next on the line. Next in the line. O kunya, bago gi-anoint si Eleazar, na naman si anak. Si Pinkas. Karon ang instruction sa Torah, ang tanan nga mga bitihugan nga anak ni Aaron, ang mugawas, gikan kanila mahimong high priest. Karon si Eleazar kay gianak na magdaan. So walay labot si Eleazar. Wala siya napil sa covenant. Kano sa man lang nataga covenant si Eleazar o si Pinkas, I should say, anak ni Eleazar, si Pinkas, I should say, si Pinkas kung pasabot nga anak ni Eleazar, wala siya ilabot nga naman, dako naman siya pag-anoint sa iyang papa. So wala siya ilabot sa covenant kay human gidihugan og oil, human gi-anoint, sila na ang qualified nga mga anak o high priest. Mabitaw ka na magpapari-pari karon. Mga fake yun na sila. Fake yun na. Kaya ang mga priest kaliwat na yun ni Aaron. Sorry to tell. No? We are talking about the heavenly decree. Dili lamang Catholics nagtawag og priest na po mga grupo-grupo ron nga ano mga grupo ng mga wasay-wasay nag-claim po nga sila daw mga pari. Nakiksunan ko kano sa manin taon mahuman ang ato ang pagpakaroon ingnon kung tininuod ba nga murag ang tuyo nato ba kaluwasan sa tungkalag, eternity. Hunungon na dyan nato ng pagsunod-sunod sa dili tinuod. Haligtas sa tama nga pagtudlo sa Torah. Ug ang tama nga pagtudlo, imo lang madawat na gikan sa tinuod nga magtutudlo nga gi-ordain ni Hashem nga mao ang mga Israelita. Karon mga kigsunan, si Pinkas sa dihang nag-immoral si Zimri o si Cosby diyan sa public, yung ipatay kay bawal siya nga magpakita kabalo mo mga Diyo bisag mo kiss sa bride bawal sa public. Mao na nga ang kasal sa Diyo, walay kiss the bride. Sa una daghang ko gikasal din ko, oh kiss the bride, you mean now kiss the bride. Yeah, singgit na yung mga tao, pero karon mga kaigsunan, dili na. Ano man, mga butang nga sama ni Ana, dili na pwede himon sa public. So, yun ana siya. Ang nahitabo, usa ka makaululaw nga naghimog immorality sa public, ibangkaw ni Pinkas. O kunya nihunong ang plague. O siya gisulti ni Hashem, I will make a covenant with Pinkas, a covenant of priesthood. Nganong nakadawat man siya covenant priesthood nga gi-ordain naman si Aaron. Apo siya ni Aaron, pero gi-anak na siya bago gi-anoint sila sa Aaron. Muna mga kaigsunan, daw nga ang priesthood ikan yun ni Aaron, padulong nila ni sa iyang mga anak, mga apo, o sila mga official nga priesthood. So kanapag-claim nga si Jesus high priest, dili na siya tinuon. Kay si Aaron, iyang pamilya mga lang high priest. Wala kita'y oras, sa ngalan sa ato ang partner Speaker Slovak, si Engineer Julius Luzon, Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyosa Magaingon. Shalom Alaikum, Pilit Raon. Ito online classes, no, dagang salamat. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.